Check mic 1 2. Give it up for Dave. What's up guys? It's your boy DAVID. Yes sir. So ngayon po nandito na po tayo sa Damiras Hills. Hindi ko lang po kinuha yung mga way po kasi puro lang daan. And we're here. So let's go inside. Uy! Kung wala ka sa loob, nasa labat. Yun guys, tapos na po tayo. And pupunta po tayo dun. So, ubarin ko muna ang sapatos ko para we can feel the ground. Matagal na po kung hindi nakatapak sa lupa. Po guys, nabay ko yung sapatos ko and sir, ngayong umaga. Sir, din ang Santan. Santan, sir? Oo. Sa pinaka-last cottage. Pinaka-last cottage. Dito napak, doon po yung papunta sa hanging bridge, no? Okay. Thank you, kuya. Yes, sir. So, pwede po kayo dito mag-birthday celebration. Oh, chill. Oh, mag-chill-chill lang. So, napaganda po na mga. So may pool po sila. Yun, umulan. Umulan po. So oas na lang po natin saan yung Santan Cottage. Sir, excuse me sir. Din ang Santan nya cottage. Santan? O para madiretso sa hanging bridge. Are, Santan yung cottage, sir. Oo, dire. Amo ni siya? Oo. Okay. So, din po dadaan. Saan po pa bridge? Are. Okay, dito. Thank you po kuya. Di naasahan, parang nasayang. 90s ba? 90s. And look what I found. So guys, ito po yung plastic na to. So guys, today po is tatalakayin po natin kung saan po pwede magtanim ng mga trees. You know what trees are? So there are different kinds of trees. Fruit bearing trees, the regular trees, and the MOA trees. Ang una po nating tatalakayin is saan pwede magtanim ng trees or mga puno po. So una po is sa pinaka-importante pong tinataniman ng mga puno po is sa bukid. Kasi po kapag malakas yung ulan, siya po yung mga puno po yung nag-hold or nag-absorb po ng mga tubig ng ulan. So yun po. Ito po yung nangyari kasi may minahan, naubos yung, hindi man na totally naubos, but may na portion. So yun, pag bagyo ng ano ba yun, Ulysses or yung dam na puno, hindi na kaya yata ng dam, yun pinalabas yung tubig sa ilalim po, yun nagbaha po. So dapat po is magtanim po tayo ng mga puno sa bukid natin. Yun. So okay naman po is kung gusto nyo magtanim sa bundok, yun po, the best po yun. Kasi nakakatulong po tayo sa mga animals natin, sa wildlife. And sa mga tao po na mga mahirap kasi yun po sila po yung naapekto. Yun po sa bundok. Number 2 is sa beach. So pwede naman po sa beach kasi pag may bagyo o storm surge, pwede po yung mga mangroves po natin. Kaya po madaming nagtatanim ng mangroves. Gusto po yun ni Ma'am Gina Lopez, Date Gina Lopez. So yun po,
mangroves, isa po yun. Nakakaprotekta po yun sa atin sa coastal po. And ang mangroves po is doon po pwede po yung mga fish natin doon po sila kasi ang iba po kasi yung corals nasisira na yung ibang lugar kasi po sa pollution, isa po yun. Then sa climate change, isa po yun. So pwede mo sa mangroves para doon yung dadami po yung isda natin and may tirahan po sila. So next po is sa bahay natin. Sa bahay po namin kasi may mga puno po kami doon. Yung mama ko po is a plant lover. Then pag transfer po namin sa bahay po namin, before po kami nag-transfer is meron na po yung avocado. Tapos pinatoyan po namin ng bahay. Yung avocado nasa tabi ng aming kwarto. Yun, doon malamig. So sabi ng mama ko, parang unfair yata to. So yung ginawa niya is nagtanim po siya ng avocado na tree. So kung magtatanim po kayo sa mga bahay nyo, siguraduhin nyo po, is suggestion lang po to, is yung fruit bearing tree. Bakit po? Kasi yung fruit bearing tree po is na pag lumaki yan tapos may fruit, kain po kayo ng example po mangga, avocado. Yun sa amin po is avocado. Every time po napakasarap. Yung iba po binibigay namin. So yun po. Kung wala po kayong tree sa bahay nyo, yun po, boring po yun. Malalaking bahay tapos walang mga puno, boring yun. Di masyadong mainit. So yun po, nakakatulong po yung mga trees po natin sa bahay natin para makaiwas po tayo sa mga bill ng kurente. Yun, magtanim po tayo. Shelter po yun, shade. Yun, maginaw po. Sarap yung avocado namin, malalaki. Next po is sa mga daanan po natin sa mga streets. Magtanim po tayo ng mga puno dyan. Alam nyo bakit? Kasi tuwing dadaan kami dyan tapos mainit, madali akong malaspag. So magtanim po tayo para hindi po ako na-joke lang. So yun po. So kung lalabas po tayo sa isang bahay or kanto tapos may puno, aabang po tayo ng jeep or masasakyan papunta ng city or kahit saan po, meron po tayong shade. So yun po, nakakatulong po yun. So barefoot po ako kasi napakasarap po. Minsan lang to, minsan lang to sa buhay natin. So, next po is suggestion ko po sa mga bahay-bahay din po is sa mga subdivision po natin. Kasi suggestion ko po sa mga real estate na mga companies po, minimina po yung mga simento, di ba? Lagyan nyo ng pong kulay. Kasi yung trees po is nag-add po siya ng kulay sa isang bahay. I tell you po, yung subdivision dyan mainit. Kapag tinaniman nyo ng puno dyan, sigurado yan di dyan mainit. Tapos hindi masyadong mabaha. Ayusin nyo yung drainage nyo. May iba po kasi nga mga establishments, yung mga buildings po, wala po mga trees tulad ng mga malls. May iba po, I tell you po, may nakita po ako ng isang mall, di ko na ipapangalan kasi pumunta po kami sa trabaho po tapos nag-field po kami. Problema po, pag punta namin sa mall na yun, ang sobrang init. Damn, ang init. Yung parking space, nakakatulong po din yung trees po natin sa malls kasi kapag mainit po, may shade din po yung mga cars po ng ating mga customers. Di masyadong mainit, and kapag umuulan, di masyadong madami yung tubig. So ayusin nyo yung drainage nyo dyan. Tapos magtanim po tayo ng mga trees. All around trees. Trees everywhere. And next po is sa mga rooftops po. May nakita po akong building dito sa Iloilo po. Parang malapit sa land bank po yata yun. Pag tingin ko po sa taas, uy, may mga trees sila. Hindi naman yung mga masyadong malalaking trees, pero may trees po sila sa
rooftop nila. Yun po, baka nakapat po yun or ano. Nakakatulong din po yun kasi yung mga jeep po, iba bumubuga yun ng may itim na usok, ina-absorb po nila yun. So pwede po sa mga daan-daan magtanim po tayo ng mga trees. We find ways, magtulungan po tayo kasi kapag hindi po tayo nagtulungan, tapos pinabayaan po natin yung ating kagubatan, ang ating kalikasan, yun po, tayo din po yung mapapahamak. So yun po guys, shout out po sa SPG, Simply Power Gym, Tita Joey Sigaube, you know. Woo! Yung bahay po namin kasi dati is nipa yung roof namin, so malamig kung mainit naman. Sa tanghali po hindi masyadong mainit kasi nipa po. Next po is sa mga parks po natin. Sa parks po natin madami pong mga taong tumatambay. Kailangan po nila ng presko na hangin, and yung tinatanim natin na trees po, very helpful po sa health natin kasi gives oxygen. So next po guys is sa mga minahan. Pinapatay yung mga tanim, kinakat, minahan yung mga bundok natin, tapos pinapabayaan lang. Wag pong ganun. Alagaan po natin ang isa't isa. Alagaan po natin ang kalikasan natin. Yung minahan po talaga, isa po yun sa contributors po ng climate change po. Kasi pinuputol yung mga trees natin. Okay naman po yung progress. Kasi po yung bagyo po, yung sa Leyte ata po yun. Flat po yung Leyte. Ewan ko kung may bundok pa doon or something. Kasi miniminahan. Yun nga, progress. Then, yun, pag bagyo, yung storm surge. Kaya yung kailangan po yung mangroves po para sa mga storm surge po natin. So yun po sa minahan, kailangan po natin taniman yun. DENR has the seedlings. We will help them. Our government po, hindi po nila kaya. Kahit sino po yung umupo dyan, sa hindi lang corrupt, tapos tinutulungan po natin, lalago po tayo. Next time po kung magbo-vote po kayo ng mga officials po natin is yung mga environmental friendly persons po. Hindi po yung mga corrupt, walang kukurap. So if you ask me po, saan po tayo pwede magtanim ng trees? Everywhere! And again guys, it's your boy DAVID. Huwag po kayong magtapo ng basura kahit saan. Ilagay po nyo sa pocket nyo. And it's a wrap. I love you guys. Let's love one another. Love, peace, and unity. Merry Christmas. Iwasan po natin yung mga single-use plastics po. Kung may makabili po tayo ng eco bag or bayong, yun. Kasi dami tayo bibilhin. So stay safe. I love you guys. I love you very much with all my heart. Amen. Amen. God bless.